Isa pong maganda at masayang masaya na gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Nawa po ay nakakain na po tayong lahat ng hapunan dito sa Pilipinas at ang ating mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo, malamang sa kanila ay madaling araw na o hating gabi na o tanghali na dahil hindi po pare-pareho ang ating oras. Pero dito po sa Pilipinas, tayo po ay katatapos lang maghapunan, ngunit hindi po tayo matutulog agad-agad. Kung ang mga kampo ng kadiliman ay nagtatrabaho 24/7, magtatrabaho din po tayo para sa ating Panginoon. At ang trabaho po natin ito dito po sa ating YouTube channel ay para po may mailigtas ang Diyos na mga tao na nawawala ng pag-asa at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ibinabahagi po nating lahat ay may gagawin po ang Diyos na himala sa buhay ng bawat isa at sa mga tao nakikinig. Kaya mga kaibigan, huwag na po nating patagalin. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 John or unang Juan chapter 2 verse 18 hanggang 29. Ang title po nito, ang Antikristo or Antichrist. Ano po? Sabi po dito sa simula ng verse 18, mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila kaya maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Si Juan po ang nagsasalita dito mga kaibigan. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu at dahil dito tayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Siyempre po, katotohanan ano po. Sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus? Pakinggan niyo pong mabuti ito mga kaibigan. Uulitin ko po ang verse 22. Sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Tinanggap ninuman ang Anak pati ang Amay sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama, at ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga pagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At lahat ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Kung alam ninyong si Kristo ay matuwid,
Dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Purihin po ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos ngayong gabi sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Sobrang nakakaalarma itong binasa natin ngayon. Patawarin na lang po ako ng mga tao na nakakarinig ng aking binabasa ng salita ng Diyos. Ngunit mga kaibigan, hindi po natin pwedeng palitan o dayain ang salita ng Diyos. Kaya nga po, salita ng Diyos Ito po yung magtatama sa atin dahil ang salita ng Diyos ay punong-puno ng katotohanan. Ito po ang bibigyan natin ng highlights dito. Kumbaga ito talaga ang pinaka-icebreaker natin ngayong gabi. Ang pinakamahalaga na bagay sa buhay nating lahat. Ito pong verse 22. Sabi po dito, sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap nino man ang Anak, pati ang Ama ay sa Kanya. Marami po akong mga, di ko masasabing kaibigan, kundi kakilala. Marami po akong kakilala na sinasabi na si Jesus Christ is only a prophet, is only a teacher, at hindi siya ang Diyos at hindi siya ang tagapagligtas. Yung mga nakakurbata naman at mga nakaputi, ayokong banggitin kung ano po yung church nila. Kapag kumakatok sila sa aming pintuan, ay hindi ko po pinagbubuksan ng pinto. Nasa loob ako ng aming gate. Nasa labas sila ng gate at nag-uusap kami. Gusto talaga nila akong i-encourage doon sa kanilang itinuturo. Pero ang unang tanong ko sa kanila, sabi ko, para hindi na tayo mag-aksaya ng oras, brother. Gusto kong tanungin kayo sa oras na ito. Sino ang inyong Diyos? Hindi po sila makaimik. Sabi niya, teka lang, may babasahin ako. No. Kapag kilala natin kung sino ang ating Diyos at sinasamba natin at ating tagapagligtas, hindi natin kailangang basahin pa ang ating mga Biblia dahil mismo yun, nandito yun sa puso natin. Iniiba yung topic. Kaya ang sabi ko, okay, tapusin na natin ang ating usapan. Dahil hindi mo kilala si Jesus na aking Diyos, wala tayong pag-uusapan. Pero kung sasabihin mo sa akin na si Jesus ang iyong Diyos at tagapagligtas at ang iyong Panginoon, sige, welcome po kayo dito sa aming tahanan. Pero kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Salamat po. O yun, alis na sila. Kasi kung hindi tayo maninindigan at magkaroon tayo ng interes, ay pwede tayong makinig ng kanilang binabahagi na kasinungalingan. At kapag nakapasok ang espiritu ng kasinungalingan sa ating mga puso, baka pwede tayong magsabi, parang totoo yung kanyang inihalahad o yung kanyang itinuro. No. Kaya nga po ang sabi ng mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Dapat tayo ng mga anak ng Diyos. Kilala natin yung ating mga kabaro. Yung ating mga totoong kapatid kay Kristo. Hindi lamang dahil si Jesus ang kanyang Diyos ay okay na, kundi yung mga anak ng Diyos na kumikilala sa Ama at sa Anak, pero namumuhay ng tama, ng naaayon sa salita ng Panginoon, nakikita ito sa pamumuhay ng isang totoo na Kristiyano at totoong anak ng Diyos. Marami po ako mga kaibigan. Pag nananalangin, naka-address sa Ama, ay hindi po nga kaibigan, kakilala lang, kakwentuhan.
Naka-address sa Ama. At ang last part, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Pero ayaw nilang kilalanin si Jesus. Tinatawag nilang Panginoon sa last part ng kanilang panalangin. Pero hindi nila kinikilala. Kaya nga po wala silang Christmas eh. Hindi po sila tawag dito. Wala pong Christmas sa kanila kundi New Year lang. Dahil hindi po na kinikilala na si Jesus ay Diyos, Panginoon, tagapagligtas, kundi si Father God lang. Ngunit maliwanag po ang sinabi ng Panginoon dito sa verse 22, sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama, kapag tinanggap ni Numan ang Anak, pati ang Amay sa Kanya. Sabi po dito sa verse 24, pakaingatan ninyo ang inyong puso, ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Grabe, praise God, praise the Lord, hallelujah, amen. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kayo po ba ay nangangarap din ng buhay na walang hanggan? Pero kung nais po nating makamtan ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos, tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang Diyos Ama ay walang dugo, ay walang katawan. Kaya siya nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ para iligtas ng Diyos ang mga tao sa sanlibutan. Basahin po natin yung John 3:16, ang Juan 3:16. Maliwanag na maliwanag ang salita ng Diyos. Pero mag-ingat po tayo ha. Kasi napakaraming tao ngayon, ang ganda-ganda ng pananalita, malumanay. Mga tumutulong sila sa mga mahihirap para lang makuha ang simpatsya ng mga taong iyon. Diyos ko, di bali na maghirap ang tao. Huwag lang tumiwalag kay Kristo. Huwag lang tumalikod kay Kristo. Kaya mga kapatid, nawa po ay magpakatatag po tayo sa panahon ngayon. Sabi po dito sa ating binasa, binigay na ang Espiritu, ang Holy Spirit sa atin. At ang Espiritu na yan na nagmula sa Panginoon, sabi po dito sa verse 27, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni Numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at ito ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. Hindi na natin kailangang pakinggan pa yung mga mali na teaching, yung mga malumanay, yung ang sarap pakinggan. Dahil mismo ang banal na Espiritu Santo ang magsasabi sa atin, huwag mo siyang pakinggan, umalis ka dyan, dahil kapag tumagal ka pa sa pakikipag-usap sa taong yan at bukas, ang buhay mo, natanggapin ang kasinungalingan ay pwede kang madaya. Sayang, di ba? Nasa katotohanan ka na tapos papunta ka pa sa kasinungalingan. Isang bagay lang po ang aking natutunan sa buhay na itinuro sa akin ng Diyos. Mula po nung nagsuko ako ng buhay, sabi ko kasi nung araw, sino ba talaga ang Diyos? Si Jesus ba talaga ang tunay na Diyos? Si Jesus lang ba talaga? Pero hindi eh. Habang binabasa ko ang Biblia, ang Diyos pala ay may 3 persona. Father God, ang Anak, at ang Espiritu Santo.
Si Father God ang lumikha ng lahat ng buhay. Galing sa Kanya ang ating hininga nung ginawa niya si Adan, ay hiningahan niya ang tao na Kanyang ginawa mula sa putik o sa lupa. Kaya yung hininga ni Adan, hininga ni Eva at ang ating mga hininga hanggang sa panahong ito at hininga ng ating mga pamilya, yan po extension ng hininga ng ating Diyos. Sana po alam natin lahat yan. Kung si Father God ang lumikha ng buong sangkatauhan, kasama po tayo doon. Nakita niya yung mga nilikha niya mga tao. Balikan po natin ang Genesis. Sa panahon po ng lahi ni Adan at ni Eva, nagkasala po, karumaldumal ang ginawa ng mga tao na kasalanan, kaya ginunaw niya sa pamagitan ng baha. At ang itiniralan niya ay ang lahi ni Noe at ang kanyang sambahayan. At pinalapit ng Panginoon yung bawat klase ng mga hayop para pumasok po doon sa arko na ginawa o sa barko na ginawa ni Noe. Hindi po hinuli ni Noe yun, isa-isa, sa dami nun. Kundi ang Diyos po ang nag-utos doon, o sige na, pumunta na kayo, o ikaw, o kayong mag-asawa, o katerno kayong dalawa, isang babae, isang lalaki, ano ko lang po yan ha, in my own paradigm lang. Siguro ganun ang sinabi ni Yahweh. Kasi, noong panahon na yun, boses lang ni Yahweh ang naririnig boses lang ng Diyos Wala nga siyang katawang lupa, espiritu lang siya Kumbaga, espiritu ang ating Diyos. Kaya nga po, meron tayong panalangin at awitin, sinasamba kita sa espiritu at katotohanan. Yan. O di lumapit na ang mga iba't ibang uri ng hayop hanggang sa nagsimula na yung ulan. Kung hindi po ako nagkakamali, i-correct niyo po ako ha. Kung 40 years bago na gawa yung arko na yon o yung barko na yon, doon sa tuktok ng bundok, sa pinakamataas na tuktok ng bundok, kasi ang tubig pala, ang baha na parating, na pahintulutan ng Diyos, ay lagpas pa doon sa tuktok ng bundok. Kasi kung hindi lalagpas yung tubig doon sa tuktok ng bundok, paano lulutang yung arko na ginawa ni Noe, di ba? So, ando na, mga hayop. So, nung nagsimula ng umulan, pinapasok na lahat at sinabihan na ng Panginoon, isara mo na Noe ang mga pintuan, lahat. At ang lahat ng mga tao na puro kasalanan ang ginawa, mga karumaldumal, kahalayan, ay namatay silang lahat. Kaya tandaan po natin, ang Diyos ay nagagalit at pumapatay ng mga tao kahit siya pa ang lumikha. So doon sa panahon na naman ni Noe, pinangako na ng Diyos na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha o tubig, kundi sa pamagitan naman ng apoy. So ito na tayo. Dumating naman sa punto na mula sa angkan ni Noe, kahit ang mga Israelita na pinangunahan ni Moises, na binigyan ng Diyos ng katapangan si Moises para kuhanin sa Ehipto ang mga Israelita, ay gumawa pa rin po sila ng karumal-dumal, mga kahalayan. Nung si Moises ay nandoon po sa bundok, nakikipag-usap sa Diyos, pagbaba niya, gumawa na ng Diyos-Diyusan ang mga Israelita at nagalit na naman uli ang Panginoon. Gustong lipulin ng Diyos ang mga taong yon. Pero paano? Nangako na siya. At ang saksi ay ang bahaghari. Na kapag nakikita natin ang bahaghari, ay yan yung katotohanan na sinasabi ng Diyos. Kapag nakita niyo ang bahaghari, ibig sabihin, naalala ng Diyos at pinapaalala sa atin yung kanyang pagkikipagtipan sa tao, yung kanyang ipinangako sa tao na hindi niya nagugunawin sa pamagitan ng
tubig. Bakit ko kinukwento sa inyo ito? Kasi nga si Father God walang laman, espiritu. Ngayon, paano ililigtas ng Diyos ang mga tao? Dugo lang. Dugo at buhay ang pwedeng pangligtas sa mga taong punong-puno ng kasalanan at isa na po tayo doon. Nakaramdam ng dakilang pag-ibig ang Diyos Ama sa mga tao. Na kahit gaano nakatindi ang pagkakasala ng tao, nandoon pa rin yung kanyang pag-ibig, pati habag, awa, na ayaw niyang mapunta sa impyerno ang mga taong yan. Tayo, kasama na doon. Kaya ito si Father God, nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus Christ at namili siya ng isang babaeng malinis. At yan nga po ay si Birheng Maria. At doon, sa kapangyarihan ng ating Diyos, doon siya lumuklok. Doon niya iniluklok sa sinapupunan ni Birheng Maria ang kanyang pinakamamahal na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So dumating na sa punto, naging tao na po. Nagkatawang tao ng ating Diyos. Hanggang nagkaedad-edad na ang ating Panginoon. 32 ba yun? 32 years old ang Panginoon nung napako sa cross. Nakita ng Panginoon ang kalagayan ng mga tao. Hanggang sa dumating na sa punto na oras na para siya magsakripisyo. Padaliin na lang natin ang kwento hanggang siya inapako na sa cross. Nabayubay, namatay, at pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay, pero tinubos na ng Diyos ang kanyang buhay, ang lahat ng tao na nagkasala. Nagpakilala na ang Diyos, si Jesus ang Diyos, ang Panginoon tagapagligtas. At sabi nga po dito sa ating binasa, uulitin ko na naman, sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. At ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. O di po ba? O ngayon, pagkatapos mamatay ni Jesus Christ, after 3 days na buhay siya maguli, hanggang sa dumating na naman yung araw na siya ay uuwi na sa kanyang Ama sa langit. Yan. Pero iniwan ng Panginoon ang banal na Espiritu. Yan naman ang naghahari sa buhay natin, nagtuturo sa atin ang bawat sasabihin natin, nagtuturo at nagpapaunawa ng salita ng Diyos sa atin. Nagsasaway kapag tayo'y nakakapag-isip ng hindi tama, nakakapagsalita ng hindi tama, may ginagawa na hindi tama, ang Holy Spirit ang nagpapaalala sa atin. Bakit? Kasi hindi na nga itong panahon na naririnig ng tao ang boses ni Yahweh. Doon lang sa panahon ng Old Testament. Mula kay Adan. O di po ba? Nung nagpasaway na si Adan at si Eva, nung kinain na nila yung bunga ng ipinagbabawal ng Diyos na huwag kainin. Pero tinukso na naman sila ng diablo, no? Yung ahas. Sinasabi, ay maniwala kayo dyan sa Panginoon, sa inyong Diyos. Hindi yan totoo. Pag kinain ninyo ito, ay magkakaroon kayo ng karunungan na kapantay ng Diyos. O di po ba? Naniwala. Na-scam si Eva. Tapos, nung natikman niya, masarap yung prutas na yon, pinakain niya rin kay Adan. Kung sa panahon natin sasabihin, ay hindi yan totoo na sa Jesus ang Diyos. Ito yung totoo. Tapos may kasamang
Alam mo, kapag sumama ka sa aming simbahan, kung wala ka mang trabaho, tutulungan kita. Papag-aralin ko ng libre ang iyong mga anak. Basta dito ka lang sumamba sa Diyos na aming kinikilala. O di na-scam ka na. Pati espiritu mo na-scam, pati kaluluwa mo na-scam. O di darating sa panahon na ito na ang paghuhukom. O di sa impyerno na punta yung lahat ng na-scam at ang scammer. Kawawa naman, di po ba? Patawarin niyo ako mga kaibigan ha, kung bakit ganito ako magsalita. Kasi ito rin binigay ng Diyos sa akin ng karakter eh. Kumbaga madiin. Kasi itong panahon na to, hindi na itong panahon ng pagluluma-lumanay. Nasasabihin ko sa inyo, ay mga kapatid, parang awa nyo na. Baka pagtawanan nyo pa ako. Pero kapag madiin ang salita ko, baka magising kayo, ano po. Kaya, patawarin nyo na lang po ako kung na sasaktan ko man ang inyong mga puso, ha, mga kaibigan. Pero ang totoo yan, habang sinasabi ko ito, andito ang pag-ibig ng Diyos, gusto ko talaga na makilala nyo ang Panginoon ng lubusan. Na ang Diyos ay may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, at iba-iba ang kanilang gawain. Uulitin ko na naman, si Ama ay siyang manlilikha, lumikha, manglilikha ng lahat, kasama tayo doon. Si Jesus Christ naman ay pumunta dito naman sa lupa, ang kanyang anak ay kanyang inialay sa atin para mamatay, mag-alay ng buhay para tayo po ay maligtas at hindi po maitapon sa impyerno. At ang Holy Spirit naman, siya ngayon ang nandito sa panahong ito kasi tapos na yung panahon ni Jesus Christ kung siya ay nandito sa lupa, tumungtong sa lupa, nangaral ng katotohanan. At siya ang nagturo sa atin ng pananampalataya. Napakatindi po ng ibinigay ng Ama ni Father God na kapangyarihan sa ating Panginoon. At wala pong ibang makapangyarihang pangalan sa lahat kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at wala ng iba pa. Di po ba kapag mayroong masamang espiritu, sasabihin lang natin, oh, in Jesus' name, lumayas ka. Ako nung araw madaling araw, may 4 o'clock, may tinuturuan ako ng salita ng Diyos. Naghahabulan, nagsasaksakan dito po sa aming subdivision na aming tinitirahan. Andiyan na, malapit na. Ipinikit ko ng aking mata kasi mga lasing. Naghahabulan, di ko alam kung may baril pa. Tapos malapit na, sakto naman doon sa kanto, hindi ko alam na may habulan. Andun na ako sa kanto eh. Tumayo ako, Lord. Bulagin mo ang paningin ng mga taong yan na hindi ako makita. Kasi mga kapatid, alas 4, sino ba naman yung alas 4 magdadala ng Biblia sa mga kapitbahay na padadalhan ng Diyos ng kanyang salita? Kakaiba po ang ginagawa ng Lord sa buhay ko Nagpipray ako, Panginoon, Lord, bulagin mo po ang paningin nila na hindi ako nila makita at pakabalutan mo ako, Panginoong Hesus, ng iyong dugo. Iligtas mo ko sa mga taong yan. Naghahabulan, may mga armas. Alam niyo po, pagdilat ko, dumilat na yung mata ko kasi narinig ko. Pabalik na yung habulan nila at sinasabi ako, maabutan lang kita pero papalayo na sa akin. Ganyan po ka makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Tumawag lang, Lord Jesus, tulungan mo ko. Nasabingit ako ng kapahamakan. Darating po ang kapangyarihan ng Diyos. Ililigtas po tayo. Kaya, ang ating Panginoong Hesus, ang binigyan na lahat ng kapangyarihan, authority ni Father God ay binigay na niya sa kanyang bugtong na anak. Pero, hindi nawawala yung ating pagmamahal kay Father God at pananampalataya sa Kanya. Kaya nga may prayer tayo, Ama. Ang gabing ito ay aming inilalapit sa iyo at ang lahat ng nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, Ama. Buksan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan. Tapos ang last prayer natin
Ito po ang mga aking samot dalangin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Di po ba? Amen? Kaya ayusin po natin, hindi pwedeng kay Jesus Christ lang naka-address ang ating prayer. I-address po natin kay Father God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Pasalamatan din natin ang banal na Espiritu Santo dahil yung presensya niya ang pinaparana sa atin, pinaparamdam sa atin para makapanalangin tayo ng tama sa harapan ng Diyos. Kasi kung wala ang presensya ng banal na Espiritu, napaka-dry po ng ating panalangin. Hindi natin alam kung anong sasabihin natin sa harapan ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng Holy Spirit sa buhay natin sa panahon ito. Pinapakinggan lang tayo ng Panginoon kung ano ang ating sinasabi. At sila na ang kumikilos, ang kanilang kapangyarihan ang kumikilos doon sa ating prayer items. Pag sinabi natin sa panahon ito, Panginoon, pakialaman mo ang aming bansa, Lord. Kahabagan mo ang aming bansa. Iligtas mo ang mga Pilipino. Alisin mo ang mga Pilipino sa kahirapan ng buhay. Kapag nakita po ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya, ako po, pag nanalangin po ako, talaga, Ama, alam niyo po, Ama, alam niyo po yung anak na nagsusumbong sa tatay. Hindi po tayo binibigyan ng Diyos ng limitasyon. Sabihin natin lahat ng ating gustong sabihin sa ating Diyos Ama. At ang ating Panginoong Hesus ang siyang the best na intercessor. Ako habang nagpipray ako at may mga panalangin, umiiyak na ako. Parang naririnig ko sa aking isipan, sa aking tenga, na sinasabi ni Jesus Christ, Ama, dinggin mo na po ang kanyang panalangin. Kasi parang hindi lang parang kasi nawawala na po siya ng pag-asa. So yung tagapamagitan po talaga natin ay si Jesus Christ para po gawin ng Ama yung nais niya sa buhay ng isang tao. Kung hindi po sa pagsamo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama na makapangyarihan sa lahat, hindi po natin matatanggap ang mga bagay na nais nating matanggap sa panahong ito. Kaya mga kaibigan, sabi ko nga parang double time. Talaga pong double time ang gagawin natin ngayon sa pagkikinig, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Naalala ko po ang ating kaibigan dito na parang itinuturing kong anak ko dito sa YouTube. Si Life Withdraw. Talagang natutuwa din ako sa batang yan. Talagang lumalabas na po yung kapangyarihan sa kanyang buhay. Nagkakaroon na ng lakas ng loob para magbahagi ng salita ng Diyos sa kanyang channel din. Dahil hindi natin kailangang maging pastor, maging leader ng church. Kapag nakita ng Diyos yung desire natin na makapagbahagi ng kanyang salita, tutulungan tayo ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Bibigyan tayo ng Panginoon ng katapangan, ng kalakasan, ng karunungan, ng kaalaman, ng katalinuhan, lakas ng loob, para ibahagi ang salita ng Diyos. Kahit sino pa dyan, mayaman man yan, milyonaryo man yan, makapangyarihang tao man yan, kaya nating harapin at sabihin sa Kanya, kung hindi pa si Jesus ang iyong Diyos, ngayon din ay tanggapin mo ang magandang balita na walang ibang tagapagligtas ng buhay mo, kundi ang Panginoong Hesus lamang. At kapag kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng mga tao na mga kilala, mga mayayaman, may mga kapangyarihan sa mundong ito, wala silang magagawa. Susunod sila sa kalooban ng Diyos. Ang kailangan lang at ang mahalaga lang ay merong magpapakilala sa kanila sa Diyos.
Paano kung hindi natin gagawin yan sa ating mga kapitbahay? Paano kung hindi natin gagawin yan na ipakilala ang tunay na Diyos sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga subscribers natin dito sa social media, mga nakikinig at nakakakita ng ating mga YouTube channel? Paano kung biglang dumating ang Panginoon at hindi nila nakilala ang tunay na Diyos at napunta sila sa mali na pagkakilala? Pananagutan po natin sila, mga kaibigan, sa harapan ng Panginoon. Pwedeng isumbat, itanong sa atin ng Diyos, "Really, anong ginawa mo? Bakit hindi mo man lang napahayagan ng iyong mga kamag-anak, ang iyong mga kapitbahay, kakilala, mga kaklase? Anong ginawa mo? Ba't nagpabaya ka?" Baka hindi ko po kaya yun. Wala po akong masasabi sa harapan ng Panginoon, kundi iiyak na lang ako. Kaya nga po, salamat sa Diyos kasi may social media. Hindi ko man po kayo kilala, mga kababayan ko, mga kaibigan ko dito sa YouTube channel. Hindi ko man po kayo kilala lahat. Ngayon pa lang po ay magbasa kayo ng Biblia para magkita nyo at malaman nyo ang katotohanan na si Jesus lamang ang tunay na Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Siya lang ang pinadala ni Father God para iligtas tayo. Wala nang iba pa. Hindi si Virgin Mary, hindi kung sinong santo ang tagapagligtas, mga kaibigan. Parang awa nyo na. Sabi ng nanay ko nung araw, dito na tayo mamamatay sa grado kandado dito sa lumang simbahan ng Katoliko na ating pinagsasambahan. Pero habang tumatagal na every 6 o'clock ng gabi, lumuluhod kami sa mga santo, sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan ng nanay ko. Pero dumating sa punto, iba talaga yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko kahit hindi ko pa kilala ang ating Panginoong Hesus ng lubusan at ng totohanan. Dumating sa punto nung ako po ay first year high school na. Mula po nung maliit ako, bawat alas 6 ng gabi, lumuluhod kami doon sa mga rebulto ng nanay ko. Pero nung first year high school na ako, binabato na ako ng nanay ko kasi ayoko nang lumabas doon sa kwarto namin. Ayoko nang lumuhod at hawakan yung mga binibilang na paulit-ulit na panalangin. Habang pinapalo ako ng nanay ko dahil ayoko nang sumunod, ang sabi ko sa nanay ko, bakit sa tagal ng panahon na lumuluhod tayo dyan sa iyong mga Diyos na napakarami, bakit hindi nababago ang buhay ng ating pamilya? Bakit araw at gabi, tanghali, umaga, hapon ay wala nang ginawa ang pamilya na to kundi magkagulong, mag-away, magsakitan? Bakit kayong dalawa ng aming tatay? Wala na kayong ginawa kundi mag-away. Ibig sabihin, hindi naririnig ng mga Diyos mo ang ating panalangin, Ina. Ina po ang tawag ko sa aming nanay. Kasi kung naririnig niya, sana noon pa na bago na ang pamilya na to. Hindi mo rin ba napapansin yan? Sabi ko sa nanay ko. First year high school po yan ako, mga kaibigan. Tinigil po ng nanay ko yung pagpalo sa akin. Tapos naupo siya sa itang tabi para nag-iisip. At mula noon, siya na lang mag-isa doon sa kanyang higaan nang nagpipray. Hindi na niya kami tinatawag. At hindi ko rin po alam kung ano rin ang aking gagawin dahil wala rin pong nagsasabi sa akin ng katotohanan. At yun nga po, dumating pa sa panahon ng 1986. Ang edad ko po pala nung time na yon ay magto-23 years old ako. O 22 pa lang kasi ang aking panganay na anak ay 1 taon pa lang. Mismo rin ang aking nanay ang nakapanood sa Jesus the Healer kay Brother Eddie Villanueva. At nung kanyang narinig, itong aking binabanggit sa inyo ngayon, na si Jesus ang tunay na Diyos at kung paano ang tamang
way ng pananampalataya sa Diyos. Akala po namin ay may sunog. Andun po kami sa taas. Andito po kami sa Maynila na nung panahon na yun. Sabi niya sa akin, kasi ang tawag sa akin sa pamilya ko is Ting. Ang bunso naman namin ay Toto. Sabi niya, sumisigaw ang nanay ko, Toto, Ting, dali, adi kayo. Humagulgul ang nanay ko. Sabi ng nanay ko, sabi niya, ay, Ting, tama yung sinasabi mo sa akin noon, nung bata ka pa. Kaya palaan niya, hindi na babago ang buhay natin. Kasi mali yung way ng ating pananampalataya. Dali, maupo kayo dito sa tabi ko at pakinggan natin ito. O si Brother AD nagtuturo ng tama. Grabe po mga kaibigan. Yung hagulgol ng nanay ko na para siyang nakatagpo. Parang natagpuan niya ang Diyos. Para siyang nakahukay ng ginto ng panahon na yon. At purihin po ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko. Ito pong tapang ng pananampalataya na nasa akin ngayon. Ito po ang pamana ng aming nanay. Kung paano siya katapang manalangin, kung paano siya katapang magbahagi ng salita ng Diyos. Mula po noong 1991, ang nanay namin nagbabike, bit-bit ang Biblia. At the age of 70, umaakyat sa bundok para ibahagi ang kaligtasan mula sa ating Diyos. Namatay po ang aming nanay na isang mananampalataya. Dumating po sa punto na ngayong araw, kunyari, ay kinabukasan, Biyernes, kinabukasan Sabado, namatay na siya. Pero Huwebes ng umaga, umuwi ako sa isla. Kasi sabi niya, Ting, umuwi ka muna na. Kasi parang uuwi na talaga ako sa Panginoon. Kaya lang sinasabi ko sa Diyos na wag muna, Lord, kasi hindi pa kami nagkikita ng aking anak. Sabi ko naman sa Panginoon, Ama, ikaw ang may tanga ng buhay. Ikaw ang may control ng aming hininga. Hinihiling ko po sa iyo, Ama. Ang nanay ko at that time is 80 years old. Or 82, ganon. Ama, pahingi naman po ng pamasahe papuntang isla para maabutan kong buhay ang aking nanay. Nag-provide po si Lord ng aking pamasahe papuntang isla. At pagdating ko doon, ang nanay ko ay talentado, atentado. Hindi po siya nag-ulyanin. Physically ay mahina lang, pero atentado ang kanyang isip, mga kaibigan. At nung dumating ako, inayos ko lahat ng Huwebes na ng tanghali. Pinaliguan ko siya. Sabi ko, Mother dear, Pastora Ina, nakahanda ka na ba? Oo, anak. Pinaupo ko siya. At ako rin nandoon sa isang tabi. Sabi ko, nakahanda ka na ba na isauli na kita sa ating Diyos? Kasi ayokong makita ka na mahirapan ka sa katandaan mo. Na yung halos, yung hindi ka natatayo at hindi ka na maglalakad. Ngayon pa lang na nakakalakad ka pa, straight body ka pa maglakad at the age of 80. Kung nararamdaman mo na uuwi ka na sa Panginoon, sige na. Isasauli ka na namin sa Diyos dahil pahiram ka lang naman talaga sa amin. At sa lahat sa amin magkakapatid, mga kaibigan, ako ang nagsauli sa Panginoon ng aming nanay. Sabi ko po, Diyos Ama, salamat sa matagal na panahon na pinahiram mo sa amin ang aming nanay hanggang sa naging mananampalataya na totoo sa iyo. Sabi ko sa nanay ko, retouch muna tayo inaha ng pananampalataya. Sabi niya, sige Ting, sumunod ka inaha sa panalangin. Sabi niya, sige. Pinasunod ko po siya sa isang panalangin na ganito. Ama,
Kung meron ka mang nakikita pang karumihan sa buhay ko at kasalanan, narito po ako. Habang ako po'y nagpipray, ay sinusundan niya yung prayer ko. Narito na po ako. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyong harapan, Ama, sa oras na ito. At isinusuko ko na sa iyo ng lubusan ng aking buhay, Ama. At pinagsisisihan ko ng lahat ng mga kasalanan na aking ginawa. At sa oras pong ito, Ama, muli ko pong tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay, Ama. Panginoong Hesus, habang ako'y nagpipray, kung ano yung prayer ko, sinusundan din ng nanay ko. Narito na po ako, Lord. Andito na po ako sa finish line at handa na po akong umuwi sa iyong kaharian. At salamat po, Ama, sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa aking buhay sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, dahil isinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At nung natapos po akong mag-pray na kanyang sinusundan, ako na lang po ang nag-pray. Sabi ko, Ina, nakahanda ka na? Sabi niya, oo anak. Sabi ko, Ama, andito na po ang aming nanay. Sinasauli ko na po sa iyo ang pahiram mong nanay sa amin. Salamat doon sa mga panahon na kami kanyang inaruga, minahal, nagsakripisyo. Hindi kami iniwan sa gitna ng mga pambubugbog ng aming tatay sa kanya noong panahon na hindi pa sila kumikilala sa iyo, Diyos. Salamat sa isang nanay na katulad ng aming ina. At pagkatapos ko pong isauli ang aming nanay, sabi ko, Ina, sige na, mahiga-higa ka na muna dyan ha, at may gagawin lang ako doon banda. O sige anak, sabi niya. Pumunta po ako sa malayo, mga kaibigan. Doon ko po ibinuhos lahat ng aking luha. Ang kalungkutan sa aking puso. Na mawawala na ako ng isang nanay dito sa mundo. At alam niyo po ba, sabi niya sa akin, bukas, araw ng Biyernes, umuwi ka muna ha, sa Kalamba. Kasi baka mahirapan akong umalis kapag andito ka. Baka hindi mo rin kayanin na ako ay unti-unti nang umaalis ng mundo. Sabi ko naman sa nanay ko, sigurado ka ba? Talagang hindi ko kaya kapag makita kitang umaalis ka na. Kaya nga, sabi niya, tandaan mo ting, sabi niya, kapag ang kaluluwa ko ay umalis na sa aking katawang lupa at umuwi na sa Panginoon, itong katawang lupa ko ay wala ng halagayan. Babalik at babalik na ito sa alikabok kung saan ako nagmula o nagmula ang katawang ito. Ang mahalaga lang ngayon, bago ako uuwi sa ating Panginoon, ay nagkita tayo, nayakap kita, nagkakwentuhan tayo, sabi niya. Kaya, wala na tayong emosyon na dalawa. Alam natin kung ano ang katotohanan. Kaya nga mga kaibigan, yan ang maganda kapag alam natin ang katotohanan. Pag uwi ko dito, Diyos ko, sumasakay lang ako sa barko, yung luha ko panayang patak. Wala na akong pag-alam sa mga kakilala ko kung nakikita na maya pumapatak ang luha ko. Nakikipag-usap ako sa Panginoon. Inabot pa ako ng signal ng berto sa laot. Sabi ko, Lord, ang nanay ko uwi na sa Panginoon. Patiban man ako kasama pa. Wag mo na, Lord, kasi ang mga anak ko, paano na lang, mawawalan sila ng nanay. Pinagbigyan naman po ako ni Lord. Hindi naman po kami
nalunod sa dagat. Dumating po ako dito ng madaling araw ng Sabado, mga alas 4. Nung bandang alas 5 na mga kaibigan, tumawag na yung aking pamangkin. Sabi niya, Auntie, paalis na si Lola. Sabi ko, itapat mo ang cellphone sa kanyang tenga habang may hinga pa. At mapaalam ako at magbababay ako sa kanya. Sabi ko, Ina, masayang paglalakbay pauwi sa ating Panginoon. Congratulations, Ina. Natapos mo ang iyong takbuhin. Nakarating ka talaga sa finish line. Sabi ko ganon. Sabi ng pamangkin ko, Auntie, pagkatapos siya mag-usap, si Lola unti-unti nang nawala ng hininga. Sakit mga kaibigan, malungkot, pero kailangan nating tanggapin. Una-una lang ang buhay mga kapatid. Kaya ngayong gabi, nais ko po na ipagpilitan talaga sa inyo na kilalanin niyo po si Jesus Christ bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas natin. Dahil ang Ama at ang Anak ay isa. Kung hindi ka dadaan sa Anak, hindi ka rin makakarating sa Ama. Yan po ang katotohanan. Kung wala ang Holy Spirit sa buhay natin, hindi po tayo magkakaroon ng lakas ng loob para sabihin ngayong gabi na si Jesus ay Diyos, tagapagligtas ng ating mga buhay. Yan lamang po ang nais ng Diyos na ibahagi sa ating lahat ngayong gabi. Upang hindi po tayo maligaw, upang hindi po tayo madaya, hindi po tayo ma-scam. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Nangyayari na lahat ng kanyang mga propesiya dito sa Biblia. Kaya huwag na po tayo magpahina-hina pa mga kapatid, mga kababayan ko. Lapit na sa Panginoon. At isuko ang buhay sa Diyos. Pagsisihan ang kasalanan. At tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa gabing ito. Pagpasensyahan nyo na po, nasa 52 minutes na tayo. Nawa ay may makarinig talaga nitong aking testimony ngayong gabi. Salamat sa ating Panginoon at pinapasilyuhan ko po ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang banal na dugo ang ating topic ngayong gabi dito sa 1 John o sa unang uwan. Chapter 2, 18 to 29. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Purihin ang Diyos ngayong gabi. Purihin ang Diyos magpakailanman sa buhay natin. Salamat sa Panginoon sa ating nabasa ngayong gabi na siyang magbubukas sa puso natin at isipan na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa tao. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.